mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, Uniteam 2.0 senatorial slate next year. Pang Senado, kompleto na po sila ngayon. Ang tanong, who's your bet, mga kapatid? Sino po ba ang inyong bet dito? Pero bago yan, gusto ko lang din nga palang pasalamatan. Ito pong si Rose Baroga. Yung nga pangalan niya sa YouTube. Oo. Tsaka, pangalan niya yata sa FB si Nene Borlagdan. Yan. Kasi itong binigay niya. Thank you so much. Dito sa, ano to? Trius Rub. Tsaka Trius Oil. Yan. Pinadala niya kina Go Philippines. Yan, nag-enjoy talaga ako rito eh. Kaya ako pag nag-off cam ako, bango. Mabango siya. Hindi masakit sa ulo yung amoy. Okay, thank you so much po, Ma'am Rose Baroga. Yan. Or Nene Borlagdan. Okay, hindi ko lang alam kung sino ba talaga yung gumagawa nito. Yan. Pero kung makikita nyo sa FB, if you wanna buy, pwede nyo po siyang kontakin. Okay, so ngayon, ito ho, pag-usapan natin ngayon. Ang Uniteam 2.0. Yan, kompleto na. Sabi ko nga sino ba bet ninyo rito? 'Di ba? Yan eto. So sino po yung nadagdag rito? Ito ho, si Makati Mayor Abby Binay. Okay. Yan. Now, pagdating dito sa pag-handle ng Makati, mas nagustuhan ko po etong si Abby Binay. Yan, pati pagdating rin doon sa kanyang paninindigan, yan. Mas nakikita ko na mas may laman ng ulo kumpara dito sa Kinancy. Sa totoo lang mas okay sa akin ito si Abby Binay kaysa diyan kay Nancy Binay. Ito rin yung matapang 'to, eh. Ito yung nakaaway ni Junjun, 'di ba? Nung kapatid nilang lalaki, 'yan. Do'n sila sa may simbahan, nagbabangayan pa. Ewan ko ba problema rito sa mga 'to. Pero pagdating other than that, wala akong masabi rito na pagdating sa pag-handle ng Makati. At saka lalo na yung naging issue, yung pagkatalo nila doon sa Taguig na yung mga Embo barangays, yung mga nag-e-end ng Embo, napunta po sa Taguig. Yan. Isipin nyo na lang to the point na kahit na napunta na, with finality na yung desisyon ng Korte Suprema, ino-offer niya pa rin yung serbisyo ng Makati. 'Di ba? Hindi niya pinagdamot na tipong politika na na dahil napunta na kayo ng Taguig, sorry, 'di ba? Kung humingi kayo ng ganitong tulong sa kanila, hindi eh. Hindi siya gano'n eh. Sa kanya ino-offer niya pa rin yung tulong kasi nakinabang sila ron eh. Botante nila yun eh. And it so happened wala ring magawa yung mga tao kasi korte na nag-utos na Cayetano na ang hahawak sa inyo. Yan. Kaya sa akin eto okey po. Personally okey ako rito. Sasama ko sa listahan ko etong si Abby Binay. Then Bong Revilla, ayoko na rin rito kay Erwin Tulfo kahit na taga ano 'to, sa partido ni PBBM. Hindi pala, ito pala si Benhur Abalos yun. Eto naman si Erwin, hindi ano 'to, hindi po puwedeng, ang partido lamang niya yung ACT-CIS. Kasi party list 'yan, eh. So, kinakailangan meron siyang national party, okey? Hindi po puwede yung party list lang. Bakit ayoko? Hindi ho kasi ako pabor sa nandun yung magkakapatid katulad rito kay Camille Villar. Imagine, hindi na tayo nawalan ng Villar sa Senado, 'di ba? So meron tayo na yung kapatid niya, yung dating DPWH Secretary ni Duterte. Oh, wala naman tayong naging issue sa kanya nung nasa DPWH. Pero pagdating dito sa pagiging senador, tanungin ko po kayo mga kapatid, may nakita na ba kayong nagawa nito ni Mark Villar? 'Di ba? Yung kinakanta dati si Mark, tahimik lang.
So, tahimik pa rin talaga tayo, 'di ba? Hmm. Tahimik pa rin hanggang ngayon. Oh, 'di ba? Sabi ko patay tayo rito. Tignan mo ha, nagkaroon ng mag-ina. Mawawala si nanay nila, si Cynthia. Maiwan etong si Mark. Tapos gugulatin tayo, nagkaroon ng alyansa, coalition, ang Nationalista Party sa Partido Federal ng Pilipinas. Tapos eto yung pambato, patay. Tapos isa pang pambato po ng nasyonalista, eto ho, si Aimee. Ito talaga wala na tayong masasabi rito. Ayoko talaga. Ayoko kay Aimee. Kasi yung mga yung mga ayaw mahalin, ayaw piliin ng Pilipinas, dun kayo sa basurahan, 'di ba? Gandang gabi po, Nigel Diaz. Sabi ni Randy. Mamamayang Pilipino pa rin ang magdedesisyon kung sila ba ay karapat-dapat na maglingkod sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Kaya nararapat sila maglingkod ng totoo sa Pilipinas. Okay. Totoo naman po talaga. 'Di ba? Ang sinasabi ko naman po, Randy, mag-ingat ang mga Pilipino. Mahirap na ang mabudol. 'Di ba? Paano mo malalaman, ito nga, pakisagot po nito. Paano mo malalaman ang isang politiko sa panahon ng kampanyahan na siya ay talagang magiging akma sa sinasabi natin na dapat ay maglingkod ng totoo sa Pilipinas. At ano ba ang standard pag sinabi nating totoong paglilingkod sa Pilipinas? Dapat po malinaw po sa ating mga Pilipino 'yan, 'di ba? Oh, ano ba? Ano ba standard dapat natin? Oh. Kasi para sa akin, ang standard natin dito hindi lang marunong kumanta ng Lupang Hinirang, bagkus 'pag sinabi niyang ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Hindi po hindi po yung maka-China, hindi po takot sa China, hindi po takot na magsalita at baka masaktan ang kalooban ng mga financier nila, 'di ba, ng mga inchik, 'di ba? Kailangan marunong magpahayag at yung pagpapahayag ng pagpili nila sa Pilipinas, nandun yung pakikipaglaban nila sa karapatan natin, sa interes natin. Pero kung hindi kayang magsalita sa issue ng Sabah, sa issue ng West Philippine Sea, 'di ba? Naku, hindi ho natin masasabing yan po ay isang Pilipino na politiko na magsisilbi ng totoo sa ating bayan. Kung diyan lang sa pag-express ng iyong paninindigan ng pagmamahal sa iyong bayan, hindi mo magawa, paano pa? 'Di ba kung sa ngawa na lang hindi mo magawa ang ngawa, paano na ang gawa? 'Di wala rin, 'di ba? Baka mangyari pa kapagka nakaupo na ang damuho, magpasa pa ng panukalang batas na kinikilalanin na ng Pilipinas ang dominyo ng China diyan sa yung kanilang 10-dash line. Total may natira naman ng konti sa atin at papayagan naman tayong manghuli ng isda. Tandaan niyo mga kapatid, ang claim ng China, teritoryo 'yan. Ibig sabihin, lahat ng batas nila sa lupa ay pwedeng ipatupad diyan sa karagatan. Ang exclusive economic zone, kayang-kaya lamang pong gawin dito ay ang mangisda, kunin, pakinabangan yung mga resources ng karagatan sa loob ng 200 nautical mile EEZ. Pero hindi pwedeng ipatupad ang mga batas ng bansa doon sa EEZ. Kasi nga ho, limited jurisdiction yan. Hmm, 'di ba? Tayo, hanggang pangisda, pag may pumasok hanggang saway, hanggang taboy. Ang China, pumasok ka doon, pwede kang arestuhin, pwede kang ikulong, pwede ka ring patayin. 'Di ba? Baka mamaya makabuo tayo ng dosing maka-China pala. Naku po, patay tayo rito. Sakit ng ulo ni PBBM 'yan. Hmm, 'di ba?
Kaya ho maging maingat tayo. 'Pag sinabi natin dapat maglilingkod sa bayan ng tapat, dapat alam natin dapat may standard tayo diyan, oo. Alam niyo kung bakit? Ito pong issue ng West Philippine Sea, isa ho yan sa napakabigat na issue ngayong panahon ng halalan. Napakabigat yan sa mga politiko. Dahil pagka may nasaktan silang kalooban ng mga inchik, putol ang kanilang supply ng kaperahan, yung campaign fund nila. Alam naman natin na hindi lang po ang Amerika ang nanghihimasok sa internal affairs ng ibang bansa, maging ng Pilipinas, 'di ba? Maging ang China. At sa ngayon, ang China ang talagang hayagan, talagang nararamdaman mo ang panghihimasok nila sa atin. Mga desisyon natin, maglagay ka ng racket dito, may nagrereklamong inchik, 'di ba? Samantalang alam naman nila na matagal na nating kaalyado ang Amerika pero nagrereklamo sila. Tapos meron tayong mga senador na katulad ni Amy. Ay nako, kaya ito talaga sabi ko, "Naku, basura talaga sa akin ito." Eto ngayon, yung tanong kanina, bakit ko pino-promote si Tolentino? Ito yung magandang tanong, ni Gemini Girl. Sabi niya, "Sir JDB, bakit mo ini-endorso si Tolentino? Pro Duterte yun at balimbing." Okay, simulan po natin sa balimbing. Okay. Unang-una, dating taga-Liberal Party si Tolentino. Tumakbo noong 2016 natalo, tumakbo noong 2019 sa ilalim ng PDP Laban, panalo. At ngayon tatakbo sa ilalim naman po ng PDP Laban. Okay? Hindi naman siya umalis sa PDP Laban eh. PDP Laban pa rin ho si Tolentino. So clear na tayo doon. Okay? Yung balimbing, bigyan niyo ako ng ng politiko sa Pilipinas na hindi po balimbing maliban kay Duterte. Yung nanatili sa kanyang political party. Sige po, bigyan niyo ako. Alam niyo, yung pagiging political butterfly, matagal na itong problema ng bansang Pilipinas. Dahil po sa multi-party system natin. 'Di ba? So, ano na lang ang titignan natin dito? Titignan na lang po natin dito ano ang kanilang mga paninindigan sa mga issues ng lipunan. Dahil po ang political party sa bansa natin, ginagamit na lamang ito para po sila manalo sa halalan. Ganon. Kaya kung saan, sino yung ruling party, lundagan ng mga damuho. Hmm. 'Di ba? So, ang ruling party natin ang Partido Federal ng Pilipinas. Pero bakit hindi sila dito dumudumog? Dumudumog sila saan? Sa lakas. Bakit sa lakas? Merong matagal ng political party. Well established na ang kaperahan niyan. 'Di ba? Kumbaga, pag sumali ka diyan, konti na lang ang isi-shell out mo na gasto sa kampanya. Pero pag sumalib ka sa Partido Federal ng Pilipinas, kailangan mong mag-shell out ng malaki. Kasi hindi sila gano'n pa katatag. Hindi pa gano'n kalaki ang partido na 'yon. Bakit hindi sila manatili sa partido nila? 'Di ba? Kasi nga ang habol po ng mga politiko natin dito ay sariling interes. Puro sa kanila, puwede namang lumipat, democratic country naman tayo. Problema po kasi natin sa Pilipinas ito, sa mga partido, wala po tayong, ah, batas na nagsasabing dalawa lang ang partido, liberal, 'di ba, tapos nasyonalista, wala ho tayong gano'n. Malaya ang lahat. At ito pa, dahil diyan, wala pong mga ideology ang mga political parties natin. 'Yun ang masakit dito, yung kawalan ng political ideology. Na kung saan, ito yung aming stand, 'di ba? Paninindigan namin ito. Oh, 'di ba? Kaya sa akin, nakita ko kasi kay Tolentino noon, nung panahon lalo na 'tong issue ng sa West Philippine Sea. Ang approach niya kasi na nagustuhan ko, dapat una, hindi siya pabor sa ginagawa ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Tapos isinusulong niya na matapos na yung dapat na gawin natin dito po sa ating, meron pa kasi tayong kulang na dapat na i-submit natin sa United Nations. Yun yata yung, sa maritime gano'n, kahawig nung ano, ng batas yung,
tawag dito, yung, baseline natin na sinubmit o inauthor at naging batas na ginawa po ni dating Senator, Trillanes na hindi nagustuhan ni Duterte. Ang tawag niya trililing, 'di ba? Parang may tililing, pero ang totoo magaling yung tao. Tsaka isa pa, walang instances na sumang-ayon eto po si Tolentino sa gusto ni Duterte na ipaubaya ang West Philippine Sea sa China. Hindi po siya pabor doon. Kaya pino-promote ko siya. Gusto ko na mai-consider din siya sa balota. Eh, kumpara naman dito, Diyos ko po, 'di ba? My God, ke barbaridad. Oh, 'yun po yung sagot ko roon. Tapos eto pa isa, naku, eto yung mga tipo na, "Ay senador pala 'yan." Parang si Mark Villar din, eh. Sabi ng misis ko, "Senador pala 'yan." 'Di ba? Eh, kung ang pipili lang naman din po ako, 'di ba, etong Imee, eto si, Camille, eto lang ayoko lang kasi, eh, wala ako naman nabalitaang achievement nito bilang kongresista. Isa pa, ayoko yung, pami-pamilya. O tragis baka mamaya, eh, lahat na ng mga Revilla pumasok na rin ng Senado, 'di ba? Eh, kulang na nga lang pati yata barangay barangay position, eh, na andun ang mga Revilla, eh. Oh, at least naman po itong mga Binay one at a time, 'di ba? At saka magaling naman 'to kumpara dito kay Nancy. Oh, eto, naku, inaalala ko kasi rito baka mamaya tulfuhin nila tayo, eh, 'di ba? Okey naman si Erwin. Oo, ang inaabangan ko sa kanya is yung performance niya bilang mambabatas. Bilang secretary ng, DSWD, wala ho akong masabi, okey ako sa kanya. Pero sa Kongreso, 'di ba, kamusta? Oh, nagalit si Randy Morales, oh, "Ikaw ang trililing, ako ba sinasabihan mo?" 'Di ko po sinasabihang trililing si Trillanes. Ang sinasabi ko si Duterte po ang nagsasabing trililing si Trillanes. Eh, sabi ko nga magaling si Trillanes, eh. Kung titignan niyo yung mga nagawa niyan, bilang senador, naku, outstanding ho talaga. Na-outsmart niya pa yung ibang mga gurang na diyan sa Senado. Ay, lapid, naku, 'wag na, tama na. 'Wag na tayong kumuha ng silent majority. Dahil hanggang araw ng halalan, mararamdaman mo lang na senador 'yan 'pag campaign season na, 'pag lumabas sa TV at mag-direct dito kay Cardo Dalisay. Okay, former Senator Tito Soto. Okay, eto, 'di ba isa sa mga pamantayan ko, dapat alam mo kung ang trabaho mo bilang mambabatas. So, I'm okay with him. Proven na 'yan, eh. Manny Pacquiao, ang naging issue lang naman dito, naging praning nung, tumakbo sa pagkapangulo. Pero kung ikukumpara mo naman ito kay Bongo, mas nagugustuhan ko naman ito, si Manny Pacquiao kung tutuusin. Bakit? Eh, unang-una kaya niyang makipagsabayan na makipagdebate, 'di ba? Eh, kumpara mo naman po mga kapatid, hahanapin ko yung debate nila ni, Pia Cayetano, na kung saan, eh, medyo hindi niya lang talaga nage-gets yung punto ni Pia Cayetano na, "Hey, Senator Manny, you need um, adjust or amend your bill." Because of the issue of duplication ng task ng panukala niya at saka ng GAB. Yun lang, walang iba. And he's willing to shell out, para sa mga initial na gastos ng pagtatayo ng opisina. So nandun po yung malasakit. Hindi rin po siya pabor sa ginagawa ng China sa atin sa West Philippine Sea. Diba? Hindi siya katulad ni Digong. Bumabangga rin siya kay Digong. Kaaway nga niya yun, eh. Okay? So, alright, okay ako dito sa dalawang to. Lalong-lalo na po, na naman, siyempre, Ping Lacson po talaga. Hindi rin ito nawala sa listahan ko sa pagkasenador. Oh, maliban na lang sa pagkapresidente. Dahil, sabihin natin wrong timing para sa akin ang kanyang mga naging, pagtakbo. Pero pagdating sa pagiging senador, nako, ito hindi talaga 'to tumatanggap ng ito hindi talaga 'to tumatanggap ng,
tawag ito, ng kaching-kaching ng pork barrel. Hindi katulad ng ibang politiko, 'pag hindi nabigyan ng pork barrel, confidential fund. Pero ito hindi. At yung issue ni Harry Roque, ito yung bumasag do'n, sa issue ni Harry Roque at ng mga Digonians. Yung sinasabi nila na pagsa-submit daw ng, expenses, yung, report sa liquidation by certification, 'di ba? Pero ah, eto pong si Lacson, ang, gawa naman nito, nilinaw niya na noon pong panahon po nila, hanggang 2012 lang ay, nangyari yoong mula 1987 hanggang nung 2012 ang pagsa-submit ng kanilang liquidation by certification. Okay, walang resibo, I hereby certify ginastos ko yung pera sa ganito, sa ganyan, sa ganyan, 'di ba? Pero nung panahon niya, nagkaroon ng, panukalang batas nun, nakalimutan ko yung pangalan noon, pero ipinawalang bisa na yun dahil nga po etong BIR, yung babae, ininsist na sa kanila na dapat mag-aano na kami ng audit talaga. Kailangan may resibo. Oh, 'di ba? House Speaker pa nga nun, Sonny Belmonte, eh. Tapos nawala na yon. Panahon nila ngayon, 2013, nagsa-submit sila ng certification with receipt. Eto si Harry Roque po ang dumaldal, si Bibi Gandang Hari. Ano sabi ni Bibi Gandang Hari? Na hindi natin masiguro kung talagang sinadya niyang i-booking. Ang sabi niya ay ganire, "Yan pong certification by liquidation," sabi niya. Ginagawa naman po talaga yan sa House of Representatives. Galing ako diyan, eh. Sabi niya. Yung mga dating staff ng mga natalo, nagpuntahan sa akin, nag-apply. Makakatulong daw ako sa daw sila sa pagpe-prepare nung, mga liquidation report. At doon daw sabi, ito sinabi niya, 2017 binalik yan. Ako bumalik yung, certification by liquidation. Di ibig sabihin kako pala nawala yan. At ito na nga, nung nagsalita na 'to, nilinaw niya. So, ibig sabihin, from 2013, panahon ni Pinoy, 'di ba, hanggang pagpasok nito ni Duterte 2017, unang taon, nako, ibig sabihin yung budget ng 2016, ginagastos po nila ng certification lang ang pagsa-submit ng audit. Oh, kaya natahimik bigla sila, 'di ba? Okay, Pia Cayetano, tama na muna sa Cayetano. Magaling rin naman po ito na mambabatas, si Pia Cayetano. Wala naman akong masabi rito. Kaya lang, iba naman. Meron tayong Alan Peter Cayetano ngayon, 'di ba? Iba naman. Tama na yung family business ang Senado. Napakaganda po ng bagong gusali ng Senate. Sana ho punuin natin sila ng doseng de kalidad, 'di ba? Ng mga senador. Yung tipong yung tipong i-outsmart nila yung mga kongresista natin. No, yung katulad nila Dan Fernandez, nila Acop, 'di ba? Yung magagaling talaga nito nila Stella Kimbo. Kaya yung mga taga Marikina, naku, wag na wag niyo hong pakakawalan si Stella Kimbo, 'di ba? Kung ubra nga na kasi parang balita ko yata iba yata tatakbo, 'di ba? Pero naku, mahusay po 'yan talaga, oo. Sabi ni Engineer Rodolfo Reyes, 6 lang bet ko diyan, Abalos, Erwin, Lacson, Soto, Tolentino, Binay. 'Yun, 'di ba? Daming basura. But I believe na hindi pa ho ito yung final. Okay, hindi pa ito sana yung final, 'yan. At gusto ko lang din i-clarify, si Tolentino hindi po umaalis sa PDP laban, okay? Oo. Isa pa, ah, eto, yung 12 candidates reportedly to run, okay, ito yung mga 'yan. Ayan. So, sa akin, ano ba mga chineck ko, eto,
Abi Binay, Tolentino, Lacson, and then si Soto, 'yan. Okay, eto naman yung, survey ng Publicus Asia. So yung, sa mga bet ko po ang, pumasok lang etong si Soto, sino pa ba? Lacson, oo, at least meron akong dalawang sigurado, 'di ba? Eto kung hindi na po gagalaw, eto pong, eto 'tong nasa first part na 'to, 'tong 8 ito, nasa ano na 'yan, nasa sure ano na 'yan, slate. Basta ito hindi gumalaw pagdating po ng December, pasok na 'yan sa banga. Eto ngayon ang nanganganib. So sana itong si Gibo Teodoro, eh, ano, um, makapasok po talaga, umangat dito, 'di ba? Ano po ba partido ni Gibo Teodoro, matanong ko lang, sa inyo? 'Di ko kasi alam ang partido ni Gibo, eh. Mamaya na 'yan. Okey, pero si Gibo, sigurado 'yan. Sabi ko nga 'pag opisyal na sinabi ni Gibo tatakbo siya pagka-senador, bakit hindi ko ito isasali, 'di ba? Hmm. Tutal, ilan lang naman yung napili ko diyan. Kaya sabi ni Lito, "Tablado na lahat sa akin yung, nabigyan na dati ng puwesto pero may nabago ba at may nagawa ba silang maganda?" 'Yan, pati yung mga dynasty, big no. Boboto ko ngayon mga 'di sikat pero tapat. Yun ang pinakamaganda, 'di ba? Ang problema hindi pa natin ano, hindi pa natin alam kung sino po yung mga hindi pa sikat, 'di ba? Para sana matulungan na makilala. Okey, Nationalist People's Coalition. Okey, kila Soto. Okey. Well, I can drop Soto. Hindi, okey ako kay Soto. Okey. Kasi importante sa'kin marunong sa trabaho, alam yung trabaho. Hindi po ko-termino si Gibo. Okey, anytime kasi ano yan, cabinet position yan, anytime puwede silang umalis. Pero para sa'kin naman po, maganda sana kung tutuloy-tuloyin niya hanggang 2028 na kasama siya ng pangulo, diyan. Now, kung tatakbo naman si Gibo sa Senado, 'pag nanalo, okey tayo, masusubukan natin na magaling ka ba talagang mambabatas, bagay ka ba, 'di ba? Kasi kahit papaano napatunayan niya na yung sarili niya diyan po sa Department of National Defense, 'di ba? Yung, ilang, panahon niya diyan. Kung sakali namang matalo siya, naku malas naman, 'di ba? So after a year, 2026, makakabalik siya sa DND. Puwede naman po yung gano'n. Then hanggang 2028 na 'yon. So he has to step up para kung tatakbo siyempre sa pagkapangulo sa 2028, talagang I will go for Gibo Teodoro. Yep, marami pa diyan na mga independent candidate at naka-reserve sa kanila ang, boto ko. Oh, mukhang pareho kami, 'di ba? Okay, so iwan na natin ito.